Yan! March 1 na. Grabe, ano? Oo, katatapos lang ng aking long month celebration ng birthday. Maraming salamat sa mga nakapanood na ng ang haba nun, ano? Sana napagtiyagaan nyo pong panuorin yung mga bumati sa akin. Sa loob, total naman, bumawi lang naman ako. So, nasa 30 minutes something yung ano na yun episode na yon ng aking birthday celebration. Mga greeters natin doon at mga kaibigan, pati na rin yung mga nag-invite ng pag-subscribe dito sa YouTube channel. Kaya maraming salamat sa inyong lahat ulitin ko. Special pa sa salamat sa aking kapwa-filmmate, ang baby namin sa VSR na si Marina Bulaon Silva. Maraming salamat. Siya ang nag-edit, siya ang nag-score lahat. Ang sarap, di ba? May mga ano. Kaya nga sabi ko sa inyo, abangan nyo sa mga susunod na araw. And siguro mga ilang weeks from now, yung collab na sinasabi ko sa mga production outfit, dahil finally, kailangan na namin i-level up. At dahil level up na pinag-uusapan natin ngayon, lagi talagang nagle-level up naman itong relationship ni Kim Chiu kay Miss Kris Aquino, sa ating kumaring tetay na si Kris, na finally nga ay nagpakita na in public for the very first time after a long time na talagang nababalitaan lang natin siya sa social media at sa mga iba pang updates dahil nga sa kanyang dinadala o nararanasang karamdaman. Nagpapagaling siya, ginagamot, at dahil nga yung immune system niya ay medyo talagang sobrang inaatake ng sari-sari mga sakit. But last February 25 na nangyari ding celebration din ng People Power EDSA Revolution 1 na for the very first time ay nagpakita itong si Kris sa isang public gathering. This was during the awarding of the People magazine People of the Year, na kung saan ang isa nga dyan sa nabigyan ng parangal ay ang kanyang kaibigang matalik na si Ginoong Michael Leyva, na talaga namang kapamilyan touring and everything, na sabi niya ay hindi pwede talagang hindi na puntahan at mabahaginan or ma-share ang kanyang kaligayahan, dahil isa nga sa mga naging People Awardee itong People of the Year Awardee itong si Michael Leyva. Kasama diyan sina Marian Rivera, sina Carlos Yulo, Senator Loren Legarda, yung isa pang senador yung isang senador pa na mahilig mag-imbestiga. Huy, ano ba? Hindi, babae. Kung ba wala ka na talagang nalalaman sa politika doon, wala kang kaalam-alam na puro ka na lang sandbox. Yan, si Risa Ontiveros. At marami pa pong iba sa larangan ng negosyo, lifestyle at iba pa. But anyway, ang issue ng episode nga natin nito ay patungkol kay Kris. At saka kasi nga, puring-puri siya ng kanyang kaibigan na talagang tinuturo niyang little sister na si Kim Chiu, na ever since naman, kahit nung wala pang sakit si Kris, ay alam naman natin na talagang mataas na respeto ang binibigay ni Kim. Actually, nakaka-enkwentro, nakakasama pa namin dati yan, and dahil kumari ko nga si Kris, diba? Kaya lang, alam mo na, hindi. Kaya lang alam mo na, hindi. But anyway, ano tawag dito? Pag may ganun, kasabay nga ng balitang ito na for the very first time lumabas na si Kris, yun din naman yung pagrespeto binibigay sa pamamagitan nga ng pagpo-post ng mga pictures at pagdalaw uli ni Kim kay Kris Aquino. Yun ang pinag-uusapan kasi alam nating lahat na syempre bilang may paparating na pelikula si Kim, ito nga yung My Love Will Make You Disappear, ipapalabas ngayong March 26 hindi lang sa Philippines kundi sa mga ibang panig pa ng mundo, na mayroong maraming Pilipino, and I'm sure dito sa Unbearable Channel na nare-reach po natin ang mga Kim Pao fans diyan sa Hong Kong, sa USA, sa New Zealand, sa ibang parte ng Europe, London, Italy, sa Middle East, Dubai, etc., hanggang sa Australia, at sa maraming panig pa na talaga namang sikat at kilalang kilala yung Kim Pao. Abang na sila. Nakaabang na silang lahat sa showing nito dahil sabi nga natin, inaasahan natin na isa siguro ito sa magiging or early this 2025, ngayong taong 2025,
ay ito ay inaasahan na talaga namang raratyada pagdating sa box office. Although si Kim sinasabi naman niya na syempre may pressure kasi this is the very first movie na pagsasamahan nila ni Paul Avellino. May tension, pero ang ganda kasi nung sa trailer pa lang kasi mararamdaman mo na agad kung ang isang project ay kikita kasi nga dahil nga sa magandang word of mouth. At saka yeah, in all honesty, maganda talaga yung nararamdaman natin pag napanood natin yung trailer. Ako nga, teaser pa lang nung nauna ko nakita, talagang winner na sa akin. But now, yung full trailer na lumalabas na sa maraming platform, talaga na mo makikita mo. And iyon na nga, ikinonect namin ito dito sa muling pagbisita, pakikipagkwentuhan ni Kim Chiu sa kanyang ate Chris, na sabi namin hindi talaga malayo or hindi imposible na si Chris Aquino mag-sponsor ng mga block screening na tinatawag, mga advanced screening or di kaya naman sasabay sa showing na talagang organized, at siguro regalo na rin niya ito kay Kim, lalo na sa maraming fans ng Kim Pao at mga maraming fans ni Kim, particularly Kim nga and Paul Avellino and the rest of the cast ng Star Cinema movie na yan. Kasi alam naman natin ang relationship nilang dalawa bilang mag-aate. At isa yan sa mga talagang minamahal ni Chris Aquino. Na-witness ko yan. And kung gaano ko rin na-witness o kung paano ko rin na-witness ang maganda namang sisterly treatment ni Chris kay Miles Ocampo naman. Kasi naalala ko pa si Miles Ocampo nung may pinagawa siyang procedure something, kasi di ba alam natin na may karamdaman si Miles na tumataba siya dahil doon sa kanyang anong tawag dito, goiter something na related doon sa kanyang gamot na ang epekto ay talagang lumolobo siya, kaya may inaayos or may procedure na ginagawa sa kanya para makontra din yung dahil sa epekto. Meron ako naalala na talagang sinamahan pa siya ni Chris. This was before pang pag-pandemic. Talagang nagbantay si Chris doon sa clinic, nakikipagkwentuhan sa amin, etc. Ganun niya sinusuportahan. Kaya hindi ako magtataka dito sa pelikula ni Kim, ibibigay din niya ang hindi man hingi ni Kim, pero ibibigay ito ni Chris sa kanya. So ang saya-saya lang kasi very proud si Kim sa kanyang ate Chris. Sabi niya hindi niya makakalimutan o ang kanyang suporta at ang kanyang pagmamahal ay nandiyan dyan. Na ngayon naman natataon na itong si Chris din naman, alam din naman natin na nilalabanan pa rin niya yung kanyang karamdaman sa matagal-tagal na panahon na hindi natin siya nakikita, sa mga pagpapagamot niya from Singapore hanggang sa US hanggang makabalik nga siya rito. Sa tingin naman natin ay sa nakita natin, batay sa nakita natin sa video, sa mga photos na lumabas nung kanyang first public appearance na tinatawag, mukha namang nagre-respond ng positively ang kanyang sitwasyon, ang kanyang pangangatawan sa mga immune system na kinakaharap, na yun nga kinakaharap na mga kung ano-anong tumubo, kung ano-anong lumabas na related na mga ibang sakit dahil nga sa paghina ng kanyang immune system. Yun ang ibig kong tukuyin. Hindi lang ako medically although para paulit-ulit ko naman nababasa ko ano talaga yung sitwasyon niya. Kaya ang saya-saya lang na ito, pagpasok ng March, March po namin, early March po namin itong pinopodcast, binavlog, tinitape po namin dito sa mga panahon ito. Napaka-positive ng aura. So sana magtuloy-tuloy po ito hanggang March 26 kasi nga po, showing na po yan yung My Love Will Make You Disappear. I'm sure hindi man tayo naaanyayahan or naiimbitahan sa mga press con or what nila. Pero sabi ko nga po sa mga previous kong episodes, meron po tayo mga close friends, dear friends na nagpapatakbo ng production na yan. Pati si Kim at kanyang kapatid na sila Cam, ang manager nga naman ni Paul Avellino na nagbibigay sa amin ng impormasyon, kaya hindi naman namin hindi naman kawalan na hindi naman kami naiimbita sa mga press con, kasi nga mas ano pa nga kami mas first hand pa yung info na nakukuha namin kasi nanggagaling ito sa mga taong malalapit sa kanila. Yun lamang po, huwag niyong kalilimutan, Kim Pao fans at sa mga subscribers po natin dito. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Balamet Napos, March 26, My Love Will Make You Disappear movie. And of course, babatiin na rin natin ang ating kumaring Chris Aquino. Patuloy ng pinagdarasal po ng lahat ang talaga namang bonggang-bonggang at tuloy-tuloy na kanyang pagbuti ng kanyang kalagayan at paggaling. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagmamahal, unbearable. Sa ating mga sponsors, sa Ideal Vision, Dr. Jessica D, especially yung branch dyan sa SM Masinag,
Antipolo branch, at saka po sa mga iba pa pong mga branches sa buong Kapuluan. And of course, si General Colonel Jun Di Bayuga, ang mga kapamilya ko sa Simas Philippines, ang Faces and Curves ni na Dr. J. Ricasata at Dr. Rashila Ricasata. Belated happy birthday sa iyo, kapwa ko Pebrero, ano yan. And of course, sa mga iba pang nag-birthday, ang ating mga kaibigan na nag-celebrate din, at lahat ng bumati sa atin ulit, pinasasalamatan ko kayo. Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, at si Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile. At tara yun, no? Nabubulol-bulol ako kasi anong oras na ba kasi? Mag-aalaunan na madaling araw. Happy viewing po sa inyong lahat, at muli sa ating lahat ng mga subscribers, maraming salamat po. Thank you!